Hindi matatapos ang utang mo dahil sa tatlong pagkakamali na ito. Hindi dahil malas ka, hindi rin dahil kulang ka sa sipag. Madalas, dahil may mga patarang sa pera na hindi mo napapansin. Makinig ka sandali dito sa Sherlon ng Spirit TV, kung saan ang bawat kwento may aral para sa buhay. Etala. Bakit hindi matapos-tapos ang utang sa buhay? Kahit anong sipag, parang kulang pa rin ang tagumpay. Makinig ka muna kaibigan ko dito sa Sherlon and Spirit TV, mga aral sa buhay at pera na dapat mong matutunan ngayon. Itaya. Una, ginagamit ang utang para ayusin ang lifestyle. May bagong gastos, may emergency, may gusto kang bilhin. Ang unang sagot, utang. Hindi mo inaayos ang sistema ng pera mo. Madapatungan mo lang ng panibagong problema. Kaya habang tumatagal, hindi nawawala ang utang. Dumarami lang. Itayara. Pamimanga. Pangalawa, wala kang plano kung saan napupunta ang kita mo. Pag may pumasok na pera, gumagastos ka lang kung saan kailangan. Bills, food, random na gastos sa araw-araw. Pagdating ng katapusan ng buwan, saka mo palang iisipin kung magkano ang natira. Na pera ang problema. Hindi mo kinokontrol ang pera. Hinahabol mo lang kung saan ito napunta. Pera. Pangatlo, Pinipilit mong ayusin ang problema gamit ang parehong paraan. Mas maraming overtime, mas maraming tipid, mas maraming sakripisyo. Pero pareho pa rin ang sistema, pareho pa rin ang income source. Kaya kahit anong sipag mo, mabagal pa rin ang pag-ahon. Ito ang katotohanan na minsan huli na natin naiintindihan. Hindi matatapos ang utang, so nagtitipid lang. Mas mabilis itong natatapos kapag nadagdagan ang paraan mong kumita. Hindi mo kailangang iwan ang trabaho mo. pero hindi rin masama kung may ibang income stream ka. Itera. Minsan ang solusyon sa utang hindi lang pagtipid, kundi pagdagdag ng option sa buhay. Kung gusto mong matuto ng mga aral sa pera at buhay, makinig at matuto dito sa Sherlon Inspired TV.